na may pambansang senyas ng Pilipinas. Marso 1954 sa bisa ng proklamasyon bilang 12 na nagtatadhana sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika tuwing 29 ng Marso hanggang ika-4 ng Abril bilang pagbibigay parangal sa kaarawan ni Francisco Balagtas na isa sa mga nagbigay prestihiyo sa wikang Tagalog. Subalit makalipas lamang mahigit isang taon, noong ika-23 ng Setyembre 1955, sa bisa ng proklamasyon bilang 186 ay pinalitan ang petsa ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika tungong ika-13 ng hanggang ika-19 ng Agosto bilang pagbibigay pugay sa kaarawan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon na malaki ang naging hirap at ambag tungo sa pagkakaroon natin ng wikang pambansa. Bago ang lahat, nais ko pong batiin ang kalumunan ng komisyoner na pinangungunahan ng aming bagong tagapangulo, Atty. Marites Barrios Taran, Commissioner Carmelita Abduraman, Commissioner Evelyn Oliquino, at Commissioner Reggie Cruz. Kay din kina Dr. Daniel Ariaso Sr., Pangulo ng Cebu Normal University. Kay Dr. Baby Boy Benjamin Nepres, Pangulo ng Bicol University. Kay Dr. Rowena Festin, Binibining Carmen Dagani, Dr. Lacandupe Garcia, at Dr. Edwin Aguilar. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayong buwan ng wikang pambansa, dinarakilan natin ang wikang Pilipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. At natatangi ang araw na ito sapagkat ito ang araw na kung saan ginugunita natin ang kaarawan ng ating bayani, ang nagtakda ng ama ng wikang pambansa at nagtakda ng pagkakalikha ng RA 71 ng pagkakaroon ng suryan ng wikang pambansa. At ang lumaon ay naging komisyon sa wikang Pilipino. Walang iba ang ama ng pambansa. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kanyang kaarawan, Presidente Manuel L. Quezon. Pakilala at parangalan, narito rin si Binibining Carol Dagani, ang ating representante kanatawan ng Filipino Sign Language. At nandito siyempre si Dr. Rowena Festin. Nandito rin ang ating mga suki at kaibigang taga-suporta para ng Komisyon sa Wikang Filipino. Nandito siyempre si Dr. Lacandupe Garcia at si Dr. Edwin Remo Magdin. May mga espesyal din po akong mga kaibigan mula sa Manila Science High School na aking inanyayahan. Narito rin po siyempre ang mga iba pang pangulo ng state universities, ang ating puno ng mga sangay at kawani ng Komisyon sa Wikang Filipino. Maraming salamat sa pagdating. Ang mga nanalo sa mga patimpala at ang mga tatanggap ng gawad, mga mag-aaral, mga guro, mga kaibigan sa media,
at mga bisita, mapagpalayang gabi po sa ating lahat. Alam niyo po, ang gabing ito ay makasaysayan, hindi lamang para sa mga nagwagi, kung hindi para sa akin. Ito po ang aking unang pagkakataon na harap sa isang programa bilang inyong tagapangulo. Nagpapasalamat po ako sa tiwalang ipinagkaloob ng Pangulo sa atin. Muling tanggapan, isang gusali po na narito sa JP Laurel, malapit po kami sa Malacanang. Amin pong ipinagmamalaki yan sapagkat meron po kami riyang maliit na opisina at kamakailan lamang ay nagdagdag kami ng isa pang opisina na nasa Harvester Building naman sa Quezon City. Mayroon po naaayon sa Batas Republika 7104 nang kakaroon kami ng 11 komisyoner at sa ngayon ay hindi po ako ito kumpleto, ngunit magkakaroon na ng pagkakataon na makakumpleto. Ano ba ang aming ginagawa? Marami po ang aming ginagawa at nais ko pong bigyan diin na hindi lamang po tuwing buwan ng kaunlaran sa bayang Pilipinas. At dahil dito, misyon po namin na maipalaganap ang wikang Pilipino ay dapat maging isang pamantayang wika sa lahat po ng antas ng diskurso. Ibig sabihin, hindi lamang po sa pang-akademiko. Nais po namin mapataas ang antas at maging pang-araw-araw din na gamit. Mahalaga po iyan sa aming adhikain sapagkat sa ngayon po, nakikita namin ang napakalaking hamon ng internet at impluensya ng mga banyagang wika. Lalo na ang impluensya nito sa kabataan. Sa mga salaysay na patataas ang kamalayang pangwika at kaalaman ng mamamayang Pilipino at nagaganyak ang mga mamamayan sa pangangalaga at pagpapahalaga sa sariling wika. Samantala, ang paggagawad ng selyo ng kahusayan sa wika at kultura sa mga sentro sa mga publiko at piling pribadong pamantasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay pagpapakita ng dayaw sa kanilang mataas na antas ng pagsisikay sa mga nakatalagang gawain sa pamumuno ng mga naitalagang direktor. Pagdiriwang din po natin ito at pasasalamat sa kanilang mga inisyatiba para sa mga gawaing pangwika at pangkultura sa komunidad na saklaw ng SWAT. At ang pagkakamit nito ay bunsod ng mga patuluyang pagsuporta ng Sentro ng Wika at Kultura sa mga proyekto at programa ng komisyon. Maraming po ng inumpalan, kasama sila tagapangulong Attorney Marites A. Barrios Taran, ang Commissioner sa Wikang Kapampangan, Dr. Reggie O. Cruz, at ang Commissioner sa Wikang Bicol, Dr. Evelyn C. Oliquino. Matapos ang mabusising pagsusuri sa mga lahok, ipinasya ng lupon ng inampalan na kilalanin ang sumusunod. Dahil sa kaniyang mahusay na paglalatag ng mga dahilan at paraan upang mapanatili ang mga pantikang oral, gayon din ang mga wikang dalo sa bisyon ng mga apo ng piglamitan, ang lago ng kakahuyan, mito at ng etnomuskolohiya ng oral na panitikan laban sa hamong eremitismo, mahalagang kontribusyon sa bawat isa sa sanaysay na
ang metrika natibo ng paglaba bilang... Muli, palakpakan po natin ang naggamit ng selyo ng Kausayan sa Wikang Tutura 2025. Palakpakan po natin sila. TV naman, TV.